Lisa. Anyway, ang nanay ni Ate Banji, si Lola Idang, ay may nanay, si Lola Oria. Bali kami ay apo sa tuhod o sa talampakan? Tuhod. Apo sa tuhod. Abutan ko po yung nanay ng lola namin. And 99 years old na po yun. Nasa Bacolod ako, lagi ko siyang dinadalaw. Sa Imamaylan, bumabiyaya ako ng 2 hours at kakamustahin si Lola. Pag nakikita ko noon, alam mo naman yung mga matatanda, after how many years kayo hindi nakita or ilang buwan, iiyak yan pag nakita ka. Ay, Father, buti na lang dinalaw mo ako. 99 na po siya at lagi niyang sinasabi sa akin, Father, ipagdasal mo naman na humaba pa ang buhay ko. Sabi ko, Lola, pinagdadasal ko nga na magpahinga ka no? Gusto pa niyang humaba yung kanyang buhay. But then of course, if we talk about life and death, we really have no control when it comes to death. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Pero alam natin, ito ay mangyayari. Dahil alam natin, ito ay mangyayari, nararapat lamang na paghandaan natin ito. Ang panganganak ngayon, napaghahandaan na, di ba? Pwede mo nang schedule yung birthday ng anak mo, magpasasaryan ka at this time. Or mas malapit sa gusto mong oras. Pero ang kamatayan, wala tayong control. Diba? Nowadays, 40 years old, 50 years old, heart attack, no? Minsan na, 35 pa lang eh. No? Yung iba naman, grabe manigarilyo, 85, buhay pa. Diba? Matindi yung lungs. So, parang hindi mo maintindihan, no? Wala kang control pagdating sa mga ganong bagay. Na totoo nga na nasa kamay yun ng Diyos. Kaya nga siguro kung tatanungin ko kayo, paano mo ba gusto mamatay? Gusto mo ba na sumabog yung eroplano, nakasakay ka doon? O lumubog yung barko? O lumubog yung barko? O kaya ay bumuka yung lupa, bigla kang kinain ng lindol, no? At paano ba gusto mamatay? Of course, pag sinasabi ko yan sa mga tao, lagi lang sinasabi sa akin, Father, gusto namin yung natutulog lang kami. Kaya sabi ko, naku, delikado kayo. Kasi lagi kayo natutulog pag nagsisermon yung pare. Mag-ready kayo, baka mamaya kunin kayo ni Lord dahil gusto nyo nang natutulog kayo. No? Pero alam natin na yun talaga ay may hangganan. Lahat ay may katapusan. Darating at darating ang panahon na kukunin tayo din talaga ni Lord dito sa buhay na ito. At ang importante lang naman doon, hindi importante yung gaano kahaba ang buhay mo o gaano kaikli ang buhay mo. Ang importante ay paano mo isinabuhay ang buhay mo. How you live your life is the most important thing. Sabi nila, pag namatay tayo, dalawa lang ilalagay doon. Date of birth and date of death. Pero ang pinaka-importante daw doon yung dash sa gitna. Kasi yun yung buhay mo. Paano mo isinabuhay? At so, dahil alam natin na darating yung kamatayan, nararapat lamang na paghandaan natin ito. Let's prepare for that. Because one day, we will all have to face that. No? Kaya nga nagbibili na ako sa mga seminarista namin, sabi ko, pag ako binuro, dapat free wifi. Kasi walang wifi dito yun. Tapos yung password, hawak-hawak ko. Pagtingin nila, titingin talaga sila sa akin. So, pwede mo maganda. Anong gusto mong kanta, anong gusto mong tugtog, paano ka dadalhin sa sementeryo, kung gusto mo ng cremation o hindi, ayaw mo. No? Si Tita Banji, ayaw niya ng cremation, di ba? Binili niya. So, pwede mo paghandaan. Kaya importante. So, paano tayo maghanda? Una-una, tayo ay dapat na meron tayong buhay panalangin. Let's prepare by praying always. Because that's our relationship with God. So, dapat tayo laging nananalangin at nagdadasal. No? Sa gabi, bago tayo matulog, maganda yung prayer ni Saint Simeon. Lord, now you let your servant go in peace. No? Sana makatulog ako in peace and I prepare for a peaceful death. Magandang panalangin yun. Importante na nagdadasal tayo araw-araw.
God has given us so much time. So much time actually. Diba? There are how many minutes in 1 hour? 60 minutes. Ano hindi nyo alam eh. 60 minutes. Diba? How many hours in 1 day? 24. 24. Talino, no? 24 times 60 equals? 21. Ilan? Ilang minuto sa loob ng isang araw? Merong 1,440 minutes in 1 day. Ilang minuto kaya doon ang binibigay natin sa Diyos? Ilang minuto kaya ang pinagkakaloob natin sa ating Panginoon? Lalo na sa buhay panalangin. So kailangan lang mo lang tumahimik, kausapin ng Diyos, sabihin mo sa Kanya yung nararamdaman mo, sabihin mo sa Kanya yung mga pagkakamali mo, sabihin mo yung gusto mong ipagdasal. Let us build a relationship with God through prayer. Yan po yung magandang preparation pagdating sa kamatayan. Kalawa, let's not be ashamed also to ask prayers from people. No? Huwag tayong mahiya na humingi ng dasal sa iba dahil malakas ang parang very powerful kapag nagdadasal ka para sa ibang tao. More than if you pray for yourself, parang mas pinapakinggan yata ni Lord pag pinagdadasal mo yung ibang tao kaysa para sa iyong sarili. Dahil alam naman ng Diyos kung anong pangangailangan natin. And lastly, let us live a righteous life. Importante na mabuhay ng matino, ng maayos, ng mabuti ayon sa kalooban ng ating Panginoon. And I can say naman na sa pamilya ng mga Bianson, hindi naman po kami mga milyonaryo. Kaya nung pumasok ako sa seminaryo, sabi ng tatay nila, si lolo namin, "Ba't ka pa sa seminaryo? Walang pera dyan." Sabi ko, "Ito si lolo, ito pera naman kailangan." No? Tapos nung naging pari na ako, sabi niya sa akin, "Magsundalo ka, 2 sweldo mo. Depende, sweldo ka na sa gobyerno, may sweldo ka pa dyan sa pagpapare." Sabi ito yung lolo ko, no? Gusto niya. Pero kahit mahirap ang pamilya namin, binuhay lang sila Tita Banji ni Lolo at Lolo na nagtitinda ng mais nung galing kasi sila ng Negros, pumunta sila ng Maynila noong 1965. Pero batch by batch sila dumating. Nabuhay sila ng matino, ng maayos, ng marangal. Ang buhay namin sa West Crami, napapaligiran kami ng squatters. Puro squatter yung bahay at lugar namin doon. Puro maraming mga loko-loko doon. Pero mapagmamalaki ko na yung bahay namin, yung pamilya namin, matitino yung mga nakatira. Hindi nga naninigarilyo, walang bisyo, matulungin at mabait sa mga tao. Ganun kami pinalaki. Kaya nakita ko rin ito sa buhay ni Tita Banji. Una-una, sila ay madasaling tao. Kung meron kang papagpadasal, sabihin mo kay Tita Banji, pagdadasal ka niya talaga. No? Pag nag-rosary sila, talagang nililitan niya lahat ng mga pinagdadasal niya. No? So, kasi napakaganda na yung buhay panalangin na yun. And of course, because active sila sa couples for Missionary Families of Christ. Family of Christ. And they're very active sila. Merong buhay panalangin at nagdadasal sa iba at nabubuhay ng matino. Yun lang ang mapapamana namin sa inyo, sabi ng Lolo at Lola lagi, na maganda ang buhay, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo gumagawa ng masama, kahit mahirap lang tayo, ang importante, matino at maayos ang buhay nito. So those are very challenging things. Kasi lalo na sa mundo ngayon, mahirap talaga magpakabait, magpakabuti, maraming temptation, maraming tukso, maraming pagsubok, pero pwede pa. Dahil alam natin, darating ang panahon, tayo ay kukunin ng ating Panginoon. And at the right time, hindi natin pwedeng sabihin na, "Lord, bakit mo ngayon kinuha si Tita Banji?" Sabi ko, "Lord, it's your time. Time na yun ng Panginoon. Pag oras mo na, wala na tayong magagawa. Kukunin tayo ng Panginoon. If it's already our time, I think God will really conspire all the universe to bring you back to the Lord because it is already your time. Dahil ang buhay natin ay hiram lang sa ibabaw ng mundo. So pagpatuloy natin na ipagdasal si Tita Banji, si Kuya Fred, ang kanyang buong pamilya, at kami rin po ay nagpapasalamat sa inyo na pagsama niyo ngayon.
it's a big relief from the sadness that we are feeling right now. Alam naman natin na talagang malungkot, masakit, at mahirap ang mawala ng mahal sa buhay. Pero dahil sa mga taong nandito, ay gumagaan ang aming puso. Let's pray for one another. Let's pray for Tita Banji. And like Christ is inviting us to live a righteous life.